This meeting is being recorded. This meeting is being recorded. Yes, all right. Good evening, good afternoon, and good morning po okay, sa lahat ng participants na andito right now, di ba, sa Zoom event natin. And okay lang po ba, paki-comment po ako saang bansa po ba kayo? Okay, para at least alam natin saan ba umaabot ang magandang Zoom event natin. Ayan, sige po, paki-comment po ako saang bansa po ba kayo para at least, di ba, ma-shout out po natin kung saan po kayo nanood ngayon sa Zoom event natin. Ayan, watching from Qatar, di ba, shout out po kay partner Babay. Sige po, keep commenting lang po, di ba? Kasi I know for sure, di ba, itong event natin, sobrang ganda. Ako po, personally, sobrang excited ko po na ipapakilala sa inyo. Okay, itong speaker natin, na hindi po ito basta-basta, pinagpapalala po talaga to ng isang buwan. Okay, kaya napaka-bless nyo kung andito kayo sa Zoom event natin. And okay lang po ba, paki-comment po ako ng number 1, kung loud and clear lang din po ba yung boses natin. Sige, ayan, shout out from Malaysia. And ayan, paki-comment po ako ng number 1. Ayan, para at least alam natin, di ba, kung loud and clear lang din ba yung boses natin before po tayo mag-proceed. Okay? Kasi I know for sure, excited na din po talaga yung mga partners natin na andito. Tama ba? Sige, sa mga hindi pa po nakapag-open cam, kung wala po kayong ginagawa, di ba, kung kaya nyo po mag-open cam, please po mag-open cam po kayo para at least ramdam ng speaker natin. Okay, maramdaman ng speaker natin yung suporta nyo. Kasi ito, excited yung speaker natin na ibahagi sa inyo. Okay, yung training natin, na itong training na to, once matapos mo, ito din po talaga yung makakatulong para, di ba, yung organization mo, mag-grow din po talaga dito sa negosyo na ginagawa po natin. And I do believe, di ba, excited na din talaga lahat. Okay, yung mga andito right now sa Zoom event natin. Ayan. So, anyways po, di ba, before po ako mag-proceed na tawagin yung speaker po natin, gusto ko lang po magpapakilala. I am Coach Jerome Claro po, dating construction worker, pamangkin na OFW, na isa lang din talaga sa natulungan dito sa community na meron tayo. And ngayon po, ako po yung host po ninyo. And sige po, at the same time, di ba, before po natin, personally, na simulan yung event natin. Okay, type mo nga dyan na thank you sa taong nag-share po sa inyo ng link. Okay, pasalamatan niyo po yung taong nag-share po sa inyo ng link nito. Kasi bakit? Kung hindi po dahil sa tao na yan, hindi mo mararinig itong magandang event natin. Tama. Kaya sige po, paki-comment po ko ng thank you sa taong nagdala po sa inyo dito. Okay? Kasi gusto natin, sisimulan tong event natin na puno ng pasasalamat. Kasi the more ka kasi na marunong ka magpasalamat, yung blessings, ang gaan din po talaga. Tama. Sige po, keep commenting lang po ng, di ba, pasasalamat sa taong nag-share sa inyo. At the same time, di ba, i-share nyo din po talaga yung link natin sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, katrabaho mo. Kasi deserve din po nila na malaman or deserve din po nila marinig itong magandang Zoom event natin. Okay, sige po, paki-comment na ako ng number 20. Okay, kung excited na din ba talaga lahat? Okay, yung mga andito right now. Para at least, di ba, personally, tatawagan na din po talaga natin yung speaker natin. Sige po, paki-comment ako ng number 20 para at least, di ba, magsimula na din talaga tayo sa event natin. So, number 20 kasi, yung company natin, malapit na din po talaga tayo mag-celebrate ng 20th anniversary. Kaya sobrang exciting din po talaga, napaka-bless ng mga sumasabay sa atin ngayon, di ba, sa community natin. So, ayan, thank you po sa mga active na mga leaders natin na andito na nagko-comment ng number 20. And ayan, I do believe, excited na din po talaga yung speaker natin for today. Tama, kaya right now, di ba, para hindi po kayo mabitin ngayon, tatawagin na po natin. Okay, yung speaker natin. Pero before ko po tawagin, paki-comment nga ako ng I am excited. Okay, para maramdaman ng speaker natin yung energy ng mga nanonood right now. Di ba, yung energy ng mga partners natin. Para at least yung speaker natin, bigay todo talaga na i-explain sa inyo kung ano ba tong topic natin right now. Na I know for sure, di ba, ito din po talaga yung makatulong sa negosyo na ginagawa mo. Sige po, paki-comment ako ng I am excited. Okay, para at least, di ba,
tatawagin na po natin yung speaker natin kasi excited na din talaga ako na tawagin po ito. So ito po, yung background po nito, dati lang din naman po siyang estudyante. Okay? Working student. At the same time, di ba, isa lang din sa natulungan dito sa community natin. So ayun po, paki-comment ako ng I am excited para at least, di ba, tatawagin na din talaga natin. Okay, yung speaker natin. So hindi ko na po papatagalin, di ba, kasi nakikita ko po sa mga leaders natin, sa mga muka nila, di ba? Ready na din talaga sila makinig, and ready na din talaga sila na matuto ngayon sa gabing ito. So ito po, yung background po nito, dati lang din po itong estudyante, at the same time, a working student, pamangkin na OFW, at the same time, a six-figure earner dito sa community natin, a travel qualifier, and a silver executive. Please help me welcome our speaker for today, Coach Vince Villarino. Ayun. So, ayun, great day po sa inyo lahat. Ay, narinig po ba ako? Can you comment down below ng number 1, okay? Kung narinig po ba ako dyan? Sa cellphone mo or sa laptop po dyan. Eh, so, comment muna natin kung para ma-make sure natin narinig ako sa inyong harapan, okay? Ayan, may nagpo-comment po dito. Anyways, pasalamatan naman natin si Coach Jerome Claros sa napakagaling, di ba, Pogi pa, magaling pa mag-host, di ba? Kaya parpakan po natin si Coach Jerome na isa na dating construction worker. Nakagaya ko lang din isang kabataan na may malaking pangalan. And then, especially sa lahat po ng mga nandito sa Zoom events natin, kumbaga, i-comment mo naman dyan, di ba, sa comment section, kung ba sa ba nanonood, kasi nakita ko dito, meron pang kakapasok lang sa event natin para ma-shoutout po kita. Okay, comment mo naman kung saan bansa po nanonood na ngayon. So yan, so may nakita ko dito, may nag-comment ng Saudi, meron din sa Qatar, ayan, so meron most of them, nasa Middle East, ayan, so kapag nakikita ko po yung nasa Zoom event natin, sa pumapasok sa Zoom event natin, talagang handa na talaga sila sa bagong journey nila. Kumbaga, bagong development sa sarili nila kasi nga, bagong taon yun. Kaya Happy New Year po sa lahat din ng dito sa Zoom events po natin and Merry Christmas po. Ayan, so batiin po natin lahat na nandito sa Zoom events po natin, i-comment po man ng Happy New Year. Diba sa lahat po na nandito sa Zoom events po natin para batiin po din natin. And syempre, of course, sa family din sa Pilipinas, Happy New Year po. And then, yun, bagong taon, di ba? Bagong mukha ng kanili po natin, di ba? Kasi maraming nakaabang. So this year na 2026, ang dami po mangyayari, ang dami po umuulan na blessings po. Kaya i-claim mo na yan, i-manifest mo yan. Kaya ngayon, simulan na natin itong bagong taon, this January 3, yung napaka-event po natin, yung Maximize. Okay? Pero before that, kung baga, ang taas ng intro ko, no? Okay? So, baga, kilala po lang ako sa inyo, syempre. Balita mo po yung sinabi po ni Coach Jerome Claro. By the way, I'm working student before, masipag, and then bata, may malaking pangarap, at the same time, gusto, di ba, na makabawi din sa magulang. And then, to cut the story po, gusto ko rin po muna para mas lalo pong excitement po natin, para mas lalo trade po. Okay na po ba sa lahat na naka-off ka, mag-on po tayo? Kasi meron pa ako nakita dito na maganda naman, ang pogi naman, pero hindi siya nag-on cam. Kaya kung ikaw yun, kung feeling mo ikaw yun, dapat mag-on cam ka na. Pero kung nasa work ka naman, or kumbaga, nasa duty ka talaga, lalo na nag-drive ka, okay lang kahit naka-on yung camera mo, pero hindi mo na pinapakita yung mukha mo. Basta as long as nakikinig ka dyan, nag-take ka doon ng notes, or kumbaga nag-screenshot ka dyan, or nakikinig ka sa lahat at ibabagsak ko. Kasi ito babagsak ko, ito yung magpapaulat din ng maraming blessings this year, 2026. Kaya ngayon, simulan na po natin. Before that, ito ko muna guys, mag-share screen muna ako. Kasi meron ako mga ipapakita ko dito. Ayan, so take, pakiano po ako ng screen ko take. Okay, pa-allow may may screen para makita po ng mga participants po natin na dito po sa events po natin. While nag-i-explain po ako, di ba, nag-share po ako sa inyo, may nakikita po kayo. Yan. Ayun, so hindi pa tayo na-focus. Diba, na po natin, ang thank po natin, and gusto ko muna batiin kayo ng Happy New Year. Meron iba dito na nasa
trabaho ko talagang binibigyan talaga ng time. Di ba, na makapag-share din po talaga sa inyo. Ayan, so may mga idea na ba lahat ng mga participants natin kung ano po ba yung event po natin? Comment mo naman dyan kung ano po yung title ng event po natin para makapagsimula na din po ako. Ayan. Okay, so comment down below. Ayan, may pa tayo na co-host ng text po natin. Ayan, so same pangalan ko lang din. Ayan. Mhm. So, ayun, so while waiting po tayo sa take po natin, ayan, abangan po natin guys, may dami pa po mga nakabang na event, hindi na po ito, marami pong events na hinihintay po o kumbaga nakaalay. Kaya ito yung pinakaunang po natin, pinakaunang event, this first week of the year, January. So, kumbaga, ang dami po mga nag-aabang guys, ng mga ano po natin, ayan, so ayan, so text, pakiano po ako text, ayan, so medyo text po natin. Ayan, ganito talaga pag live na live, di ba? Ayan, so yun, so while waiting po tayo, ayan, ayun. Ayan, so okay na ba, text? Ayan, so pakiano ko text. Ayan, medyo ano natin yan. So, ayan, so waiting po sila lahat. Ayan, so mayroon po akong pwede pa po niyo i-rally po sa mga participants po natin. Pwede pa po niyo i-send, i-rally pa po niyo kasi marami pa po medyo maganda-ganda at mababa yung mga trainings natin ngayon. Kaya maganda na i-training po natin. I-maximize po natin. Ayan, share with your friends. Ayan, so share po natin sa mga friends natin, sa mga loved ones, sa mga ka-workmates po natin, sa mga kilala po natin. I-share mo itong link na to para doon sila makakita din sa nabago na opportunity. Ayan, so hanggang ngayon, hindi pa tayo na co-host. Okay? So, ayan, so pakialis ako sa mga tech po dyan. Ayan, so mga, yun yung pinakamaganda na starting sa year po natin. Talagang, yun yung pinaka-the best of all. Na, while sisimulan ng bagong taon, meron kayo dapat silang gagawin ng pagbabago. Meron kayo dapat silang gagawin something bago na hindi na kagaya before. Kasi if you want to change, di ba, sabi nga ng mentor ko natin, if you want to change your life, then change your environment, change yung mga ginagawa mo para meron bagong papasok po sa inyo. Okay? So, ayan, so while waiting po tayo sa ano po, test po natin, ayun. Ayan, so guys, gusto ko muna na lahat po ng edukasyon events po natin, much better. Meron po, meron po kayo notes na nilalagyan or sinisulat. Okay? Ayan. So, ayan, so, ayun, may pumapasok pa sa atin, may mga bagong comments po sa atin. Ayan. So, ayan, so mag-share screen na lang po ako. Ayan, so mag-share po ako sa screen. Ayan. So, ayun. Okay, so, i-pass ko lang guys, sabi po na host po natin, na napaka-host. Hindi po ba talaga ako? Kasi, ayan, so, by the way, I'm Bunyali no, ayan, so, family na sa po po ginagawa. And the title of our event is the art of maximizing event. Bakit po siya maximize event? Kasi especially, meron po tayong mga events po dito na napakaganda. Diba? And then, sa next slide po natin, ito naman pag-uusapan po natin. Ano ang tinatawag na event? Ano po ba yung mga event? Ang mga events natin guys, yun yung mga gamit natin sa negosyo. And ang maganda din dito, the good thing is, nasa online na din tayo. Pwede na din tayo sa Zoom, pwede na din tayo sa field. Kung sa Zoom naman tayo, if nasa ibang bansa ka or malaya ka po sa Pilipinas, then welcome ka po sa Zoom events po natin. Pwede ka mag-attend at makakasama ka matutunan doon. Especially kung meron ka, andito na naman sa office natin, malapit ka naman sa office natin, then like head office natin or sa company office natin, then pwede ka mag-attend. Pwede din yun, meron ka din matutunan din doon. And maganda din dito, pwedeng dalawa mo yung gagawin. So kung nasa ibang bansa ka, pwede ka sa Zoom, kagaya nito, nasa ibang bansa ka. Pwede na uwi ka na Pilipinas, tama, para aatin yung training natin, para aatin ka sa event natin. Kung pwede naman, online. And ang maganda din dito, kung uuwi ka na ng Pilipinas, kung nasa abroad ka ba, pwede ka din mag-attend ng face-to-face, then much better. So, kumbaga, dalawa, pwede mo ma-maximize. Okay? So, walang reason na hindi mo matutunan yung business. Walang reason na hindi ka maka-attend sa business natin. Walang reason na hindi mo magagawa yung business. Kasi nga, pwede ito sa online and pwede dito siya sa field. Okay? Offline or online. And then, maganda rin dito, guys. Pinakamaganda dito is bakit kailangan ng event. Bakit ba kailangan po ng event po? Okay? Number one, para matuto ka.
Kasi paano mo matutunan sa negosyo kung hindi mo inaaralan, hindi ka nagmamaximize kung may mga training, may mga events, may mga celebration, anniversary, hindi ka nag-a-attend, paano mo malalaman yung negosyo? Parang ganito lang, parang nag-aaral ka lang ng, kumuha ka ng isang course sa college, tapos hindi mo inaaral. Tama, nagbayad ka pa ng pang-tuition mo, di ba? Tapos hindi mo aaralin. Para ka lang din nag-a-apply ng trabaho, gumastos ka pa ng malaki kung abroad ka man, tapos hindi mo trabaho. Tama, kumbaga sayang po lahat yung pinagpaguran mo kung hindi mo aaralin. Eh, hindi po reason kung hindi ka magaling sa negosyo. Kasi na dito nga, meron kayong mga doon event na kahit wala kang experience, kahit wala kang bakal, may matutunan ka. Kaya i-maximize mo. Number one, kailangan mo dito para mag-attend ng event natin, para matuto ka at marami ka pang makilala, marami ka pang malalaman at magkaroon ng idea. Number two, para mas maintindihan mo ang pasigot-sigot na negosyo natin at magaling ka. Para matutunan mo, paano ba ginagawa yung negosyo nito? Paano ba nagagawan ko ng mga coaches niyo, mga mentors niyo, paano ba nila ginagawa yung negosyo? Kahit nasa bahay lang. Kasi kami po nasa bahay lang po tayo, work from home lang po siya. And paano ba nagagawa ng mga OFW na busy po sa trabaho? Yan yung kailangan mo aralin. Yan yung kailangan mong dapat malaman mo. Okay? Kasi sa mga events mo yan, matutunan sa mga training. At the same time, para gumagaling ka, kahit pa paano, kahit nag-attend ka ng training natin, kung hindi mo maintindihan, attend ka pa rin ng training natin para mas lalo siyang maintindihan. Number three, okay? Dapat i-take notes ito guys ha, kasi kung meron ka bang notes yun, isulat mo, pwede mo screenshot. Number three, mas makilala mo pa ang company natin, community, coaches, and system. Meaning to say, kapag na-attend pala ako ng events natin, makilala ko doon yung mga may-ari, makilala ko pala doon yung mga management, operate, mga mentors, kung paano nila ginagawa yung business, paano nila binago yung buhay nila, para mas makikita ko pa yung bigger picture ng events po natin. At doon mo lang makikita sa online kung nasa malayo ka man. So meaning, kahit nga pala, umapit ka ng ibang event, kahit nasa online, makikilala mo pala yung video picture ng company. Kung paano ba sila tumatakbo, paano ba sila gumadami, paano ba sila marami nakatulong ng product, marami na insured, paano nila ginagawa yung business. Doon mo na din makikita sa buong events po natin. Okay? So marami ka pang makilala po doon. And the next po natin, pag-usap, ay sa fourth one, sa kaapat po natin, para ma-expose ka sa culture ng negosyo natin. Kasi yung negosyo may culture po yan siya. May habits po yan. Kung naalala mo, may tinuturo si coach, si mentor, na attitude. Okay? May tinuturo siya kung paano ka magpo-focus, paano ka mag-discipline, paano mo mapalaki yung negosyo mo, paano malalaman mo yung business mo, paano ka mag-successful. Yun yung point para ma-expose ka po doon. Kasi yung mga negosyante, may culture po yan siya. Magkaiba po yung mga negosyante at mga empleyado at hindi empleyado. So magkakaiba po sila ng culture. Kung mga kasama mo mga negosyante, pinagsisipan ko paano palagay yung negosyo mo, paano papalawak ang negosyo mo, paano magkaroon ng maraming sales. Yan po yung culture ng mga negosyante. Paano makukuha yung mga dreams mo. Pero magkaiba din sa empleyado. Okay, hindi ko naman against sa pag-empleyado kasi I'm empleyado din before. Kumbaga iba lang kasi yung pag-empleyado at saka pag-negosyo. Sa pag-empleyado, kapag may kasama ka doon, yung mga culture nila, pag-trabaho ka lang, magtrabaho, magsipag ka lang, sumunod ka lang sa boss mo. Yun yung ibahan or different sa isang negosyante. Kaya ikaw, i-maximize mo yung culture ng business natin. Kumbaga, parang copy-paste lang kung napapansin mo, ay, ganito pa yung culture na ito, sundan ko. Para ikaw na din yung next. Kasi sa negosyo natin, hindi mo kailangan ng skill dito, hindi mo kailangan experience. Ang kailangan mo dito, marunong kang mag-copy ng mga skills. Marunong kang kumakopy ng mga ginagawa nila. Number 5, okay, to teach you patience and understanding. Okay, kasi iba't iba tao makasalamuha mo. Para to the point na kahit ginagawa mo yung negosyo, kahit maraming mga tao na nag-negative, hindi ka ba ito matatatlan kasi nag-attend ka ng training natin. Kasi meron tayong training dito na para tibayin yung loob mo. Okay? Kasi hindi po ito siya negosyo na walang rejection. Hindi po negosyo na easy lang. Okay? Kung quick rich team. Okay? Itong negosyo na ito, patibayin nito siya ng loob. Kung gaano kakatibay. Yan yung price para maging successful ka dito. Yan yung kapalit para maging successful ka dito. And coach, bakit kailangan ko yan? Kasi
Kasi kailangan para magpatuto ka, para mag-grow ka, para mas lalo isipay ka. Kaya maganda dito sa community natin, meron tayong community. Okay? Meron tayong mga Zoom events na doon pinapatibay natin. Kung nakatin ka ng NGO natin, doon mas malalawak pa yung mga yung loob mo. Bakit kailangan itong negosyo na to? Kasi kung napapansin mo, meron tayong mga Zoom events like kagaya ng NGO, kung hindi ka pa nakapag-attend, you must attend our NGO training. Okay? Kasi ang maganda na dito guys, marami kang matutunan. And the number one na pinakamaganda sa negosyo na to, kasi kapag lalo ka nag-aatin ng training natin, kapag malakas na yung mo, matibay ka na, sobrang lalim na ng reason mo bakit mo ginagawa yung business, hindi ka na makikita ng mga tao na negative, hindi mo na sila maririnig. Kasi sa sobrang lalim ng reason mo bakit mo kailangan yung negosyo na to. Eh, ang dami, sa buhay nga natin, ang dami na natin pinagdaanan. Kung ito nga OFW, ang dami na pinag-petition ng daan ng family mo. Dito po kaya sa negosyo na pwede magbago yung buhay mo. Pwede mo ito mapamana sa family mo. Pwede din, di ba, na makauwi ka full group. Di ba? And number 6, okay? Matuto ka maging responsible leader kasi gagayahin ka ng sarili mong empire. Kasi bakit? Yung negosyo, kailangan po ng leadership. Hindi po kailangan po ng leadership na wherein na ikaw as simple po, kumbaga ikaw po yung parang sample po, di ba? Kasi dito sa business natin, kailangan mo lang sundan yung mentor mo. Kung gaano siya kagaling, gaano siya kalupit, o gaano kalaking sundan niya, sundan mo lang yung path na dinaanan niya para ikaw naging sunod. At para yung tao magtitiwala sa iyo or susunod sa iyo, ganun din gagawin din sa iyo yung ginagawa mo. Okay, so copy-paste lang po talaga siya. Then, ang kailangan mo lang para maging magaling na leader at para maging malupit na leader, kailangan mo lang sumunod sa mentor mo. Kailangan mo lang sumunod sa coach mo. Okay? Tama? Okay? So, comment mo naman dyan ng yes. Okay? Kung naniniwala ka na, ito yung sunod. Diba na magiging magaling na leader dito sa community, dito sa business natin. Okay? So, kaya kailangan mo lang marunong sumunod at marunong makinig. Okay? So, ayan. So, ayun. So, the good thing dito sa business natin, meron mga events, maraming events. Especially number 1, training. Okay? Ang training natin guys, yun yung backbone. Kumbaga sa tao pa lang, spinal cord na. Walang tayong spinal cord. Kaya ba natin tumayo? Kaya ba natin lumakad? Di ba? Kumbaga, bakit kailangan po natin ng team? Para mas malalim pa yung knowledge mo dito sa business. Okay? So, number 2, inspirational and motivational tutor. Kasi marami po dito, kung mayroon ka mga nakikita dito na na-inspire ka, yung iba dito na-motivate, na why, nag-aatin sila natin. Kasi ganoon din ako nag-start. Na-inspire na din ako, na-motivate na din ako na paano ko gawin yung business na to. Ganoon din. Kasi nga, maganda din dito sa business natin. Meron tayong mga ganitong event. Okay, ng mga inspirational, motivational. Kasi sa iba, magbabayad ka pa. Okay, yung iba magbabayad ka pa para na talaga na ma-inspire ka or ma-motivate ka. And then, last but not least, is meron kang team and support and community system na maganda na i-maximize mo. Okay, huwag mong siyangan yung team mo, huwag mong siyangan yung community na meron ka. Kasi yun yung magpapatulong at magpapabili sa resulta mo. Okay, bakit meron team support? Kasi nga, dito, mahirapan ka gumawa ng, mahirapan ka gawing business kung makita ka lang ng ginagawa. Kaya meron ng team, meron pagtulungan para lahat ng mga gawin, madali na lang at mabilis na lang. Okay, meron ng pattern. At the same time, community. Okay? And then, ito yung pag-uusapan din natin. Ano meron sa event? Yan, so meron events natin yun. Sa dalawang slide pala. Alay, ang last po natin, kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka marunong, papasok ka lang. Kami na bahala mag-explain at mag-train. Okay? So, sa lahat ng mga participants ko sa event ko natin, kailangan mo lang na maghatid ng guest mo, kung sino mo yan, or kakilala mo lang, or friends mo, or loved ones mo, or inatin mo, pwede mo sila atin ng events natin. And ang maganda dito po yung mag-explain. Kasi meron po tayong events po dito na i-explain na lang po ng mga speakers po natin, i-explain na po na sa mga shares po natin. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan pa na mapabilib siya sa resulta mo or mapabilib siya sa galing mo. At kailangan mo lang pa-atin na sa tanin para doon sa mga events natin, doon siya mas malalo mas mapabilib. Kasi gaano karami, gaano kaganda yung mga natutulungan. At gaano kaganda, ka-stable yung company.
Okay, so mag-continuous na po tayo. Then, ang maganda dito, makapag-observe ka at matuto sa iba't ibang galing ng mentor sa team na makakatulong sa empire mo. Meron tayong mga mentor na habang napapabilis ka, habang na-inspire ka, or kumbaga napagaling na, or na ano ka ano ka nila, na-inspire. Ang maganda dito guys, is pwede mo din silang aralin, pwede mo din sila apply sa sarili mo din. Para, wala nakikinig ka sa kanila na hindi mo pala yung mapapasok sa'yo. Okay? So yung galing ng mentor mo, nagsimula lang din mo sa walang alam. Yung galing ng coach mo, nag-start na din yan, so walang alam sa negosyo, kagaya ko lang din, walang sinakalaman sa negosyo, wala akong experience, pero ang ginawa ko lang, sumunod lang talaga ako. Nakinig lang talaga ako sa mga mentors, sa mga coaches ko natin dito, na mas magaling pa sa akin. Kasi kung sasabihin natin, kung magaling ka na, kung alam mo na lahat ito sa business, then make it sure na nakuha mo na lahat ng mga goals sa business. Tama? Pero kung hindi naman, hindi mo pa nakuha, hindi mo pa alam paano makapag-ubad, then this is the right thing to do. For the first na gagawin mo dito sa business natin is talagang kailangan mo ng sinigang yung galing ng mentors mo. Okay, kung ito nga napakangan ng coach mo, sa galing ng mentor mo, then sundan mo lang yung galing nila. Kasi pwede mo yun siya ma-apply, pwede mo ito mapapasa sa iyo. Okay, ang kailangan mo lang, maging observant ka lang. Huwag ka lang talaga makinig, parang ka lang talaga sumunod, and given na yung ipapasok sa'yo, given na yung maa-apply sa'yo. Kaya di mo naman malayan na habang nagsasalita ka, habang ginagawa mo, pareha na pala kayo ng coach mo or ng mentor mo na mga ginagawa. Kaya hindi mo yun siya malalaman kung hindi mo lang siya susubukan. And then, dito naman, meron din yung tawag dito. Kasi sa mga events natin guys, nakalatag na po siya. Kailangan mo lang gawin, i-maximize mo lang. Hindi na yung nag-iisip ng events, hindi na nag-iisip ng schedule, hindi na nag-iisip ng mga host, speaker, naglalatag ng ganyan, or ikaw ba yung tech niya. Kasi nga dito guys, community na siya sa team support niya siya. Kaya maganda na mayroong support sa community or sa team mo, i-maximize mo na din. So ngayon, alam mo na paano mag-maximize ng event at bakit. Bakit nga ba kailangan ko i-maximize? Kahit gaano pa yung mga events yan, kahit ulit-ulit mo yan siya napapanood, nakikinggan, or palagi mo nakikita yung coach mo, nag-share ko doon, kailangan mo lang i-maximize. Bakit? Kasi doon po talaga kayo gagaling. Doon mo marami na matutunan sa business na meron tayo right now. Okay? Here is the sample of events. Ito yung mga sample of events natin. Okay, meron tayong mga anniversary, meron tayong mga inspirational, and then mga speakers po natin, mga share po natin. At the same time, meron tayong mga meet and greet na mga, hindi po natin, di ba, ng mga bago po dito na talagang mga big time na mga mentors po natin na mag-share po sa inyo. Kaya ngayon, ang maganda dito, libre na lang po siya. Wala ka nang babayaran. Diba? Kaya yung maganda dito, i-maximize mo. Diba? Kasi once makita ito ng mga tao magtitiwala sa iyo, yung tao na susunod sa iyo, ito yung makikita nila. Diba na vision, the same time, result na pwede mangyari sa kanila. Kaya yung kailangan mo gawin, i-maximize mo lang siya. Maximize mo sa sarili mo at i-maximize mo sa mga upcoming business partners mo or upcoming partners mo sa negosyo na meron tayo right now. Okay? And ngayon, meron tayong gagawin. Paano ba mag-maximize ng event? Okay? Ayun, medyo-loading. Ayan, paano nga ba mag-maximize ng event? Number one, okay, the first thing to do, share the event ahead of time sa clients mo or sa mga organic prospect mo. May to say, kailangan mo pala i-advance, kailangan mo pa talaga na mas maaga pa na i-send ito sa prospect mo. Why? Para alam nila, para ma-aware sila, at para ma-schedule nila na meron pala siya event na a-attendan. Okay? So again, kailangan mo advance dapat. Hindi yung 5 minutes na or 1 hour, 50 minutes before bago mo na event. Much better earlier. Much better i-aware information na meron kayong event. Ito, sir or ma'am, meron tayong mga events po na. So, remember ko lang kayo na meron tayong napangan ng event, etc. So, akin ka lang po, yun yung sample of events yun yung sample na i-aware yung first week mo before the event. Okay? Kung organic yung first week mo, pwede mo din siya na pareho nito sa Facebook mo lang nakilala or kilala mo na yung tao niyon or
or kasama mo sa trabaho, pwede din yung tawag niya organic. So, pwede mo siya i-message, pwede mo din sasabihan na, sis, alam mo ba, meron tayong events ito, ganito, ganyan. So, much better, atin ganito, ganitong oras po dyan, 9 p.m., Pilipinas time, etc. So, dapat aatin ka niya na kasi maganda po yun. So, yun yung pinakamaganda, advance ka na. Okay, hindi siya malilate, hindi siya mabibigla. Okay, na-inform na siya, aware na siya, na meron siyang aatin ng training. Okay, nagkakaintindihan po ba? Understood? Okay, second po, pangalawa, bigyan ng value ang pag-share ng event. Okay, bigyan mo ng value. Hindi yung pag-send mo ng link, sis, pasok ka dyan. Diba? Parang walang value, parang walang kakabuhat, parang walang mararamdaman yung prospect mo. Tama? Kasi link lang sinend mo sa kanya eh. Diba? Mag-confuse yung prospect mo. Ano ba itong link na ito? Sinend ba? Baka scam to, baka virus to siya. Kaya hindi niya i-click. So, anong kailangan mo gawin? Lagyan mo ng message na galing sa puso mo. Okay? Lagyan mo ng sa Bisaya pakinabuhi. Okay? Lagyan mo ng buhay yung message na isisend mo natin sa kanya. Para ganito. Sis, alam mo ba, meron tayong napakagandang events at isa kasi napili ko na bigyan ng link. Kaya ngayon, kita-kits tayo sa Zoom events po natin, ha? Mamaya po yan. Okay, ganun. Okay, kung voice message mo yan or text message mo yan, dapat bigyan mo ng buhay. Hindi yung isasend mo lang yung link sa kanya. Diba? Tapos, nadududa ka or nako-confuse ka kung nag-attend ba to siya or pumasok pa to sa Zoom events natin or hindi. Pero ano yung sinabi mo? Wala ka naman sinabi, nagpapasok ka dyan. Diba? Kaya bigyan mo ng value. Kasi again, this is your business and dito, lahat ng tinuturo dito, kailangan mo lang i-apply. Again, marunong ka lang sumunod, marunong ka lang makinig at very observant ka dapat. Okay? So, kailangan mo gawin, bigyan mo ng kaunting time and effort na isend yung link sa kanya na merong buhay, merong excitement, meron siyang vision. Di ba? Okay, again, another example, ganito. Since meron akong access dito sa Zoom MS natin, isa kasi napili ko, pwede ka makapasok dito, libre lang to siya malaman. Maganda dito, makakatulong siya sa iyo na makapag-ipon kasi dati mo to siyang problema. Okay? So yung mga message na ganun na talagang totoo naman talaga, yun naman talaga yung matutunan niya. Kaya kung doon pala, before niya pala i-click yung link na yun, alam niya ano yung mangyayari sa kanya. Alam na niya ano yung pwede mangyayari sa kanya. Okay, understood? Again, kapag nag-send kayo ng link, okay, sa mga friends, loved ones, or kakilala niyo, prospect niyo, bigyan niyo ng buhay yung message na yan. Kasi negosyo mo yan siya. At yung tao sisindan mo, maging business partner mo yan siya. Okay, kaya bigyan mo ng value. Okay? And yan, again, the next naman is follow up ahead of time ongoing at pagkatapos ng event. Okay? Meaning to say, ahead of the time, meaning to say, before pala mag-start the event, i-follow up mo na siya, i-message mo siya. Okay? Pwede mo sabihin na, sis, kamusta? Nakapasok ka na ba sa Zoom events natin? Ayun. Ay, nawala. So, pwede mo yung sabihin na, sis, nakapasok ka na ba sa Zoom events natin? Ikamusta mo siya? Okay? Kamusta mo siya para at least aware din siya. Ayun. Ayun, dito na pala tayo. Ayan. So, follow up ahead of the time. Before, dapat before. Hindi after. Before sa event, dapat i-inform mo siya na nakapasok na ba siya for 5 minutes, 5 minutes before, mag-start the event, i-inform mo siya na, sis, nagsisimula lang yung events ko na, nakapasok ka na ba? Okay, kung much better, pwede yung screenshot, sis, screenshot ko kung nakapasok ka. Baka yung taong sinindan mo ng link, hindi makapasok kasi hindi siya alam, walang idea paano makapasok sa Zoom events natin. Or baka, wala siyang Zoom application. So, ang kailangan mo gawin, i-follow up para alam mo siya, paano mo siya matutulungan, paano mo siya ma-access. At kung hindi mo alam paano siya ma-access or wala kang idea, then ask your coach or your mentor para mag-guide ka din. Okay? Then, after the event, pagkatapos ng event, follow up mo na din siya. Okay? Tatanungin mo din siya, sis, kamusta? Kamusta yung napanood mo? Maganda po ba or sobrang ganda? So, doon pa lang, pinapalak ko na siya kung ano yung naiintindihan na sa negosyo. Baka hindi niya naiintindihan yung negosyo, baka may katulong mo siya na nahihiya siya na sabihin sila. Para pag gano'n, pag sinabi mo siya, malalaman mo na kung anong kailangan mong gawin. For example, pag after ng event na to, tinanong mo siya kung kamusta yung event natin, since hindi ako nakapasok kasi
nawawala yung signal ko. Then that's good news. Kasi doon pa lang, malalaman mo na committed yung tao na gusto matuto sa business. So, ang kailangan mo lang, masendan siya ng replay. Okay, para pagkatapos ng trabaho niya, wala siyang ginagawa, mapapanood niya yung replay. Okay? Meron pa yung cases or like example ito na nakapasok siya, nagandaan siya, gusto niya yung negosyo, gusto niya makapagsimula. At pag the moment na pag kinamusta mo yung tao niya after the event at nagustuhan niya, then after niya, magpapadala yun, magpapastart na din yun. Kumbaga sa negosyo, speed is the name of the game. Okay, hindi natin inaantay yung mga clients natin or prospect natin, hindi natin siya inahayaan. Kasi negosyo po to siya eh. So meaning, kailangan mong pabilisan. Okay, dapat mabilis ka mag-update. Para lang mayroong negosyo at nabagal ka kumilos, di ba? Lugi ka dyan. Tama? Kumbaga, sa negosyo, pabilisan to ng kilos. Okay? Again, ahead of the time, i-update mo yung prospect mo kung nakapasok siya. And after the event, kamustahin mo siya kung napanood ba niya, or ano ba yung opinion niya, kung ano ba, nagustuhan niya ba, or hindi. Ano ba yung mga gusto niya sabihin, may katanungan ba siya. Yun yung pinakamaganda. Okay? Understood po ba? Okay, so ayun, nagkaintindihan. And the good thing is sa prospect natin, ang sabi dito, kung baguhan ka pa, pwede mga invites mo sa events ay organic prospect mo. Okay, like example, bago ka pa lang, so pwede mo siya invite sa yung events natin, sa mga clients mo, or mga prospect mo, or sa organic prospect, or sa mga Facebook mo lang nakilala. So, i-share mo lang yun siya. Okay? So, i-power mo lang siya na ito, marami kang matutunan, paano ka makapag-ipon, paano mag-handle ng pera, paano magpalago ng negosyo, paano makapagsimula, and etc. So, marami pa yan siya. So, kung bago ka pa lang pala, kung wala ka palang idea, kung inaaral mo pa negosyo, pwede mo pala sabayan siya sa mga prospect mo. Diba? So, nagigets mo ba? Example na lang, meron ka mga events, merong events sa community natin, and tsaka join mo lang din sa events natin. Kung hindi ka din mag-attend or magdala din ng mga bago pala din, kagaya mo lang din, nakaka-join pala sa business. So, wala pang experience sa mga events natin, pwede ka din na magpa-invite ng ibang tao. Again, okay po ba? So, second naman is you can master Facebook marketing para mas marami pa possible invites mo sa events po natin. Again guys, ang Facebook po natin, hindi lang po yung pang-release po ha. Okay, sino po ba nagsabi na pang-release lang po yung Facebook? Kaway-kaway po dyan sa mga partners po natin, nagsiscroll sa reels, nanonood ng mga vlogs, di ba? Ang Facebook po natin is multi-purpose. Pwede communication, pwede entertainment, and pwede din siya sa business. Kung babad ka palagi sa Facebook mo, ano ba yung gagawin mo? Di ba? Mag-scroll lang ba? Manood lang ba ng mga live? Manood ba ng mga content videos? Di ba? Kung ikaw ngayon, gipit na gipit ka ngayon, kung ikaw ngayon gusto mo na dadami yung pitaka mo, then this is the good thing. Gawin mo siyang yung Facebook mo na pang negosyo. Kasi sa business po natin, sa Facebook po natin, is negosyo po din siya. Okay? Marami ka po mga prospect mo dyan, mga friends po dyan sa Facebook mo na hindi mo na makilala. Minsan umabot pa yun ng 5,000, yung 5,000 lahat kilala mo eh. Tama? Okay? So yung mga friends mo pala, hindi mo na siya itambak. Okay? Pwede mo din siya gawin prospect mo para yung mga friends mo sa Facebook mo, okay, ma-convert mo into business partner. Para yung Facebook friends mo, makikita din nila yung magandang opportunity. Tama? Hindi lang yung nanonood ka lang ng reels, scroll lang dyan, di ba, nanonood ng mga balita, di ba? Sasayang ka lang ng oras, okay? Yung kikita dyan yung mga content creator, hindi po ikaw, hindi ka po kikita po dyan. Kasi kung kikita ka po dyan, malamang mayaman ka na ngayon. Okay, relate po dyan sa mga scrollers po dyan, sa mga reels. Ang gawin nyo lang po guys, is ibahin nyo or bigyan nyo ng time. Okay, yung business natin. Instead na nagsiscroll ka lang sa Facebook, i-maximize mo yung event natin. Pwede mo siya i-post, pwede mo siya i-mind yung mga events natin, pwede mo din i-message sa messenger, sa group chat, yung events po natin para sila din makakita sa magandang opportunity. Okay? So, maximize. Okay, the term maximize, na-maximize mo. Kahit nagmamind ka, may na-maximize mo yung business. Kahit nag-post ka, may na-maximize mo yung business doon. Kahit, di ba, marami kang mga friends sa messenger, may makita ka mo online dito, may na-maximize mo siya yung events natin. Kasi ang gusto mo lang sa kanila, is i-share lang sa kanila. Di ba? I-share mo lang sa kanilang libre.
Sila na bahala makakita sa mga ganang opportunity. Di ba? Tama or tama? So, ngayon, basta ang goal mo lang ay makapasok sila sa Zoom at mapakilala kay coach mo. Okay? Hindi mo dapat kailangan presentahan agad. Okay? So hindi mo na kailangan nagbagsakan ng mga unan, hindi mo na kagad kailangan na presentahan ng negosyo, etc. Kasi pag yan ng tao, malalaman na, ay may puhunan pala, magdidilim yung paningin nila. Bigla na lang maglalaho. Okay, bigla na yan, ay okay po, mag-message lang po ako sa inyo. Tama, ay may puhunan. Wala pa akong pera eh. So, ang kailangan mo lang din pala, i-maximize mo lang din. Ang goal mo lang, ipapasokin mo lang sa Zoom events natin at huwag ka na mag-explain na mas marami. Kasi i-explain na lang po yan sa Zoom events natin. Tama? Doon na lang niya malalaman na kahit pala na sa negosyo natin, sobrang mura na din pala at sobrang ganda din pala na makapagsimula kahit wala kang experience sa business. Okay? Again, hindi mo na kailangan na presentahan or magtatanong naman siya, din maganda. Na yung mga katanungan niya, pwede mo sabihin sa kanya, yung mga katanungan po, sir, sis, doon po, masasagot po yan sa Zoom events po na. And after the event, doon mo na dahan-dahan, ipapakilala yung coach mo. Ipapakilala mo sa kanya. Pwede kang gumawa ng GC, o pwede kang i-add mo sa call, or pwede mo i-add friend mo lang, ipasuyo mo lang sa coach mo. Okay? Understood? Okay? So, again, yan. So, the next naman is kapag consistent mo itong nagagawa every day, okay, isa ka sa siguradong makakaroon ng malaking resulta sa community natin. Kasi dito guys, kapag consistent ka lang na ginagawa mo every day, sigurado na talaga na lalago yung business mo. Okay? Sure ball talaga na lalaki yung resulta mo. Kasi bakit? Nag-a-attend ka ng training. Okay? Wala kang event na na-miss out. And then, at the same time, marami ka din natutunan regarding sa business natin. Kasi nga, imagine mo lang guys yung taong na magtitiwala sa'yo, yung taong susunod sa'yo, masipag din, di ba? Kasi kung ikaw nga, kung hindi ka nag-a-attend ng trainings natin, hindi mo pinapakinggan yung instruction na binibigyan ng coach mo, ng mentor mo, hindi ka nag-a-attend ng training, din kawawa yung taong susunod. Di ba? So, kailangan mo lang pala gawin para ibigay yung tamang tao sa'yo, maging tamang tao ka. Kailangan mo lang na talagang ma-maximize na lahat ng mga events po sa community po natin. Sa mga page po natin, di ba? Kasi doon marami ka pong magtutunan. Para pag merong taong dadating sa buhay natin, di ba? Parang love life lang, may tao talaga na darating sa buhay natin na maniniwala sa atin. At, di ba? At sila yung next na magpapa-inspire din na mas marami pa. At sunod-sunod na yan. And kailangan mo lang din is mauna dapat sa sarili mo. Kasi hindi po ibibigay sa taas kung ikaw mismo, hindi ka pa ready. Wala ka pang alam. Tama? Kaya wala ka pang alam, kailangan mo, lagyan mo lang ng idea or lagyan mo lang ng information yung sarili mo. Ayan, so again, ang purpose ng events natin, nung maximize po natin, pangpatibay. Pangpatibay ng loob. Okay? Kasi sabi dito, kapag palagi ka nakapag-attend, yung clients mo or ikaw, mas malalim yung foundation mo sa ginagawa natin dito. Imagine mo lang. Ang lalim na ng ginagawa mo yung ang lalim na ng risk mo bakit ng ginagawa yung negosyo nito. Ganon din sa tao makakitiwala sa iyo. Ganon din yung tao maniniwala sa iyo. Diba? Yun yung tao na hindi natin kakilala na magtitiwala sa atin. Kasi minsan sa buhay natin, yung tao na akala natin yung susuporta sa atin, yung pala yung tao magda-down po sa atin. Kaya pangpatibay ito siya ng loob sa iyo. Okay? Yung Zoom events po natin, hindi lang po siya pang-inspire sa inyo, hindi lang po siya pang-business or share lang po sa inyo. Yan po yung pang-patibay na loob. At para pa maniwala ka po na kayang-kaya mo makuha yung pangarap. Para maniwala ka sa sarili mo na kayang-kaya mo. Okay? Kasi ano ba yung papatibay sa iyo? Diba? Dasal din yan, number one, dasal. At saka kailangan mo lang din is matibay na loob at matibay na nakaalaman. Kasi ang taong walang kaalaman, madali lang mag-iba, madali lang masira. Para lang tumayo ka ng building na hindi mo alam ano yung dapat kailangan gawin, ano dapat kailangan ng materials na ilalagay doon para mas maging matibay. Ang mangyayari doon, mabilis na siya mag-iba. Tama? Kaya para matitibay ka, kailangan mo lang ng atin ng events natin, kailangan mo lang atin ng trainings natin. Tama? Kailangan mo lang lawakan yung kaalaman mo. Hindi mo na kailangan naman dito na sobrang galing ka talaga. Kailangan mo lang talaga ma-maximize mo at makita mo yung mga
mga nangyayari sa community natin. Okay? Baka hindi mo pa alam na 20 years, mag-20 years na pa talaga tayo sa this coming April. Tama? Hindi mo pala siguro alam na magpaparapol yung company ng mga sasakyan. Baka siguro hindi mo alam na magpaparapol ng 1 million cash yung company, yung may-ari. Baka siguro hindi mo alam na magpapatravel ng 20 katao yung company. Tama? At saka hindi mo din siguro alam na meron nila-launch na another division ng company. Tama? Siguro hindi mo din siguro alam na upcoming yung DBT out natin. Kaya ang dami pong nangyari na sa community natin, sa company natin. Kaya ikaw, para hindi ka maiwan, kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang talaga na sasabay sa community, sasabay sa mga nangyayari, sasabay sa mga ganaps, sasabay sa mga events, sasabay sa mga possible na, di ba, na mga activities na gagawin ng community natin. Okay, para titibay ka po. Hindi ka po yung tatamlay, pampatibay yung loob mo. And then, the second one is mabilis ang growth mo. Kasi dito po, marami ka pong mga natutunan na hindi mo natutunan sa school. Marami ka pong matutunan dito sa business na hindi mo natutunan sa labas. Tama or tama. Ayun po siya, maraming nakarelate dito. Marami dito na, ngayon na pala na na-realize, ngayon na pala na nakita na meron palang ganito yung tsakera. So doon pala, nag-grow ka na as a person, nag-grow ka na as a business owner. Okay, again, this is your business. Kailangan mo lang na isang negosyante na marunong makinig, marunong sumunod, at marunong, di ba, na marunong na maniwala sa sarili niya, sa kakayanan niya. It doesn't matter kung wala kang pinag-aralan. It doesn't matter kung OFW ka man, may trabaho ka man, or empleyado ka man. It doesn't matter kung medyo matanda ka na or nahuli ka na ng panahon ngayon. It doesn't matter. As long as you have a dream, as long as naman nanginginawa ka pa dyan, or di ba, huminga ka ba dyan, then meron pang chance. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin para makuha mo yun siya, sundan mo lang yung community. Okay? Maximize mo lang yung event para mabilis ang growth dito. Kasi pattern niyo po yun siya eh. Okay? Hindi po siya shortcut. Na once na nag-attend ka ng isang events, million na rin ka na agad. Hindi po. Yan po yung pagpapatibay at papabilis siya ng growth mo kasi pattern na po yun siya eh. Doon po kami nagsimula. Mga mentors po natin, sundan din po. Wala pong shortcut po sa buhay. Okay, wala pong instant. Okay, noodles na lang po yung instant. Okay, so ayan. So again, kailangan mo lang attend sa lahat ng events. Zoom, mapa-face-to-face mo yan or as much as possible, meron ka magbakanteng oras or kaya mo naman na magbumangat sa swerte, then maganda siya. Kasi nga again guys, ang kailangan mo din talaga gawin mo yung free time mo. I-maximize mo din yung oras mo. Hindi lang scroll ka sa TikTok, hindi lang scroll ka lang sa Reels, hindi yung nakikinig ka sa mga chismis, ng mga problema ng ibang tao. Again, maximize your time sa mga ganitong events, maximize your time na magkakaroon sila ng maraming ipon, maximize your time na magpapalago sa negosyo mo. Ito yung mga chismis. Okay? So, mga ng chismis is yung negosyo. Okay? Again, attend ka po lahat ng mga Zoom events po natin. Kahit na napanood mo na yan, kahit na medyo bago pa sa'yo, dapat kailangan mo pang pumasok, kailangan mag-attend. I-maximize mo siya. Again, meron tayong mga face-to-face events like Luzon, Visayas, and Mindanao. So, meron pa tayong mga branch yan. Kung meron ka mga family or are dito sa Pilipinas, you can visit our branch. Meron mga face-to-face na training po doon, ng libre. Wala po yung siyang bayad. And then, at the same time, meron po mga upcomings din. Meron din tayong mga face-to-face training din sa mga international. Kagaya sa Africa, okay, sa Uganda, Nigeria, meron din tayo sa Qatar. Last year lang, nag-events po dito, nag-trainings po doon. And then sa Hong Kong din. So marami pa tayong mga events na mga upcoming. So kailangan mo lang updated ka. So ang kailangan mo lang gawin, nakafollow ka sa page natin, andun ka sa GC natin, friends kayo sa coach mo, baka ngayon hanggang hindi pa kayo friends ng coach mo, ha? Okay, dapat friends kayo ng coach mo, ng mentor mo. Okay? So again, dapat nakafollow ka sa page, andun ka sa GC, okay, friends kayo sa coach and mentors mo. Para sila yung magpapakita sa mga Facebook mo, sila yung lalabas sa Facebook mo. Okay, understood po ba? Okay, and then, kapag nagawa mo yan, sureball ang pag-asenso mo at income mo ng malaki sa negosyo. Kasi bakit? Marunong ka nang sumunod. Again, marunong ka nang sumunod, mabilis na po siya, magaan na po siya. Kasi ang tao pong mahirap tulungan yung sarili nila at mahirap sumunod,
mahirap po tulungan. Okay? Mahirapan po siya sa pagkuha ng goals niya. Kasi nga, sarili pa niya nga hindi niya kayang tulungan yung goals pa kanya. Tama? So again, you have your coach, you have your mentor. Always nag-update siya, always nangungumusta sa'yo. Hindi lang sa business, pati na din sa buhay mo. Pati sila yung tao na pinalabas mo ng problema, sila yung tao pinalabas mo ng mga galit, sila yung mga tao pinalabas mo ng mga naramdaman na magbigat sa buhay mo. Kumbaga, hindi lang po yan kasi yun sa atin po dito, kailangan mo lang pagkatiwalaan ng coach or mentor. Kasi yung coach or mentor mo, parang family mo na din siya. Na hindi lang sa negosyo na papakinggan ka din sa buhay na nangyari kasi para mabigyan ka din ng advice. Tama? Kasi yung coach or mentor mo, sila yung pinaka-maaga na good morning sa'yo. Kung nagkape ka na ba dyan, nag-greet sa'yo. Tama? Kasi kahit paano, yung coach or mentor mo, hindi lang negosyo yung habol siya. Kung gusto din niya, habang ginagawa mo yung negosyo na ito, magaan yung buhay mo. Tama? Again, once na consistent ka nag-attend sa events natin, yung coach mo na walang sawa na nagsisend ng link, pinupush ka, pinukulit ka, sinasabihan ka na ganito, ganyan, attend ganito. Kumbaga, napaka-blessed mo. You are so great. Dapat grateful ka. Kasi you are so blessed na meron kang coach na masipag, na pogi or maganda, di ba, malupit, na talagang gusto ka niya na matulungan, gusto ka niya na matuto ka. Okay, hindi ka po pinapasok sa Zoom events natin para magsasayang ng oras. Pinapasok ka po sa Zoom events natin para marami kang matutunan. Para mas lalo mo malakihan yung pangarap mo. Para mas lakihan mo pa yung reason mo bakit kailangan mo itong gawin yung negosyo na to. At hindi mo yan malalaman at useless lang lahat yung sinasabi ng coach or mentor mo kung hindi ka nag-a-attend. Okay, kung gusto mong lumaki yung income mo, gusto mo maging financially free, gusto mo mag-feel good, then gawin mo siya. Maximize mo. Okay? Sa akin, ang pinakamagandang negosyo is yung hawak mo yung oras mo. Yung negosyo na habang ginagawa mo, kasama mo yung family mo. Again, lahat ng mga tinuturo dito sa sa trainings natin, sa events natin, libre natin. Imagine mo, libre na yan eh. Di ba? Kaya ngayon, before simulan natin itong taon na to, bagong taon na to, na marami tayong mga oras at panahon na maximize yung events natin na wala tayong sinasayang ng mga events. Di ba? Again, ang tao marunong makinig, marunong masipag at pinakamaaga, di ba? Pinakamabilis, yung tao mabilis maging successful. Okay? So again, bakit ganito siya? Ang maximize events natin, mga events natin, kasi kasi sa akin po, nangyayari sa akin at lahat ng mga kumikita dito ngayon ng malaki, walang sikreto pero may pattern ito siya. So kumbaga, ako po, nagsisimula po ako sa event po natin. At the age of 11 years old, 12 years old, nag-a-attend na po ako ng training. Yes, you heard it right. I was once 12 years old, nag-a-attend na po ako ng trainings, napapakinggan ko na po yung may-ari ng company, yung management, yung training team, nakilala ko na po sila at the age of 12 years old, nag-a-attend po ako ng training. Bakit? Yung mother ko po at father ko po, mga dati na po sila negosyante. Okay, mga networker na po sila. So kami po, since wala po nagbabantay ko sa amin, dinadala po kami sa office, sa training, pinapasok doon, maraming tao dito nagpumalapakpak, sumisigaw, sinasabi yung pangarap nila, sinasabi doon na maniwala ka at makukuha yung pangarap mo. Kaya doon pa lang po ako, at the age of 12 years old, doon po parang nilakihan ko na din, parang naging culture ko na din. Kasi sino pa yung tao maniniwala sa pangarap natin, kundi sarili po natin. Bonus na lang kung meron kang coach or merong taong hindi mo kilala, hindi mo relatives, hindi maniwala sa iyo. Tama? Kaya habang may buhay, may pag-asa. Kasi ako, nung nag-aaral ako ng trainings, tinuturo doon paano para negosyo. Kasi sa outside world, sa ibang tao, pag malaman nila, ay negosyo yan, invite, ay scam yan, ay ganito, ganyan. Negative na agad yung sa mind nila. To the point na hindi naman sila kakakti ng training, wala naman sila alam sa negosyo. Yun yung nalalaman ko. Pero yung taong open-minded, yung taong talagang gusto talaga magnegosyo, nag-a-attend po ng training. Nag-a-attend po ng mga events. Yung mga taong negative, hindi po yung nag-a-attend ng mga trainings at mga events. Kaya kung hindi ka negative na tao, di ba, dapat nag-a-attend ka ng events natin, at trainings natin. Kasi paano mo matutunan isang bagay kung hindi mo inaaral? Tama? Hindi naman tayo si Albert Einstein. Tama?
Typical na tao lang din tayo na may pangarap din talaga. Kasi kahit nga may mga lawyer, kahit nga may mga profession, kahit yung mga police, kahit yung mga malaking education, na ano sila, inaaral yung negosyo nila kasi nga wala silang alam sa negosyo nila, negosyo natin. Ang alam nila, kung police sila, ganun yung malalaman nila. Ang pagiging lawyer nila, yung alam nila, pagiging lawyer. Pero dito po, iba po sa ating negosyo at negosyo po siya. Iba po yung pattern po natin dito. Ito po, iba po yung sistema po natin. Iba po yung mga produkto po natin, sistema natin, etc. So mga ganun, mga events po natin. Okay? Kaya paa sa baba, mata sa langit. Be humble always. Na hindi lahat alam mo. Kasi kung alam mo na, hindi mo na kailangan pa na andito ka sa events natin nakikinig na. Di ba? May natutunan. Tama? So again, nagsisimula pa ako at the age of 20 years old, nakikinig sa mga trainings, and doon ko lang po talaga na-realize na ang laki pala ng pinagbago sa akin na kahit pala nag-attend ako ng training, yun pala, marami ka pala matutunan. And again, kailangan mo lang gawin, maximize the event, maximize mo yung time. Ang dami pa mga mangyayari, ang dami pa mga pasabog sa community natin. Kaya abangan mo siya. Kasi dito po, ang taong sasabay po dito, yun po yung tao, sobrang aasenso, sobrang mag-uulan ng mga mararaming blessings. Kaya, ayun yung pinaka-last slide po natin. So, pakiano po ako ng screen po. So, grabe, ang ganda ng training natin. Sinimplihan ko lang po at binilisan ko lang po kasi hindi po sure nasa trabaho kayo ngayon. Kaya ito yung pinakamaganda. Simulan itong bagong taon ito na maraming mga ginagawa at mga pagbabago. Ayan, so ayun. So ayun, nawala na pala. Ayun, okay na pala. So again, maraming po pa natutunan. Comment down below na I am learning. Kung ngayon ikaw dyan, marami kang natutunan, marami kang na-emphasize regarding sa business natin. Kaya, minsan sa atin, may mga questions tayo sa business natin na nahiyan tayo magtanong or hindi masyadong baka i-discourage ako ng coach ko na hindi ko naintindihan yung negosyo. Kaya ngayon pa lang, di ba, i-comment mo naman dyan, ayan, so na I am learning, ayan. So maraming natutunan at marami pong nalalaman regarding sa business natin. Kaya again, ang taong may alam, hindi basta-basta mag-iba. Okay? Hindi yan basta-basta na susuko. Okay? So again, ibabalik na po natin sa napakagaling, napakalupit na host po natin kasi meron po siyang mga updates, mga mangyayari this month of January. Okay? So again, so yung host na po yung magsasabi, magde-declare sa mga ano pa yung mga next events at gagawin po natin. And again, Happy New Year po sa inyo lahat. Itong bagong na taon na ito, itong bagong journey po natin, bagong result po na mangyayari po sa atin at dami pong mangyayari. Again, this is me, Coach Vince Williano, saying, di ba? To get something you never had, you have to do something you never did. Ayun lang po, Happy New Year, everyone. At ibabalik ko na po sa napakagaling, napaka-pogi nating host, Coach Jerome Claro.